Ewan na natin mga kababayan, no? Kung etong si Congressman Erwin Tulfo, kung talaga lang nagbulag-bulagan, nagmaang-maangan, o sadyang baka lang naman ha, tinubuan na ng ilong mga kababayan katulad ni Pinocchio, nagiging sinungaling na rin, kagaya ng ibang mga politiko. Kung gayon Tulfo, kabago-bago mo pa lang sa politika ay naging bulok ka na. Maagang nabulok si Tulfo mga kababayan kung ganon ha, dahil kinounter niya ang sinabi ni VP Sara Duterte mga kababayan na mayroong nilulutong impeachment laban sa kanya. Dahil ayaw ni Tulfo, wala daw talaga mga kababayan. Pero sabi ni VP Sara, ay may mga kaibigan pa siya doon sa sa Kongreso, marami. At lahat sila nagsasabing niluluto na ang impeachment laban sa kanya. At pinangunahan ito ni Tamba. Coincidentally naman mga kababayan, ewan lang natin bakit itong si Erwin Tulfo mga kababayan biglang naging spokesperson ni Tamba. Sa lahat ng oras mga kababayan, di ba? Parang ginawang sidekick ni Tambaluslos itong si Erwin Tulfo mga kababayan. Kung saan magpunta si Tamba, andyan talaga si Erwin Tulfo na inaasahan pa naman natin mga kababayan na tagapagtanggol ng ordinaryong Pilipino, at andyan siya sa mga kumakain ng pera ng bayan, sina Tamba. At pinaninindigan ito na walang planong impeachment laban kay VP Inday Sara. Panoorin po natin ha. The Vice President said today that meron daw po talagang usapan dito sa Congress to impeach her. Sabi niya, they can deny it, but I know... You can deny it! There's... Pero alam ni Sara na mayroong impeachment na niluluto laban sa kanya. Something going on. Parang ganun. How do you respond to that? Parang naninindigan siyang meron May personally, moves to impeach her. Personally, I do not know if there is such a thing of... Naniniwala kayo mga kababayan na wala siyang alam? Ang lapit na nito ni Romualdez di ba? Halos magkadikit ang kanilang bituka mga kababayan, at mabuti naman ha kung aalis ka na dyan sa Congress, Tulfo. Doon ka na lang sa Senado dahil sayang ang talento mo Yung pagiging matapang, wala na talaga mga kababayan. Parang tupa ito Parang slave ni Tambaluslos mga kababayan, kulang na lang kadena sa lieg. Baw na baw kay Tamba. Doon ka na lang sa Senado, Tulfo, Erwin, kung mananalo ka. Siyempre, number 1 ito sa survey. Malakas ang nito mga kababayan, laban. A plan of impeachment. Doon sa meeting with the House leadership, wala rin nabanggit. Nagiging politiko na rin ang mga sagot nito si Tulfo mga kababayan, no? Hindi tinanong sa'yo noon sa meeting. Ganyan kasi sila mag-deny mga kababayan Tinatanong, mayroon ba kayong plano na impeachment kay Sara? Doon sa meeting, wala namang nabanggit. Sinabi bang doon sa meeting? Not necessarily doon sa meeting, dahil kung particular na meeting ang iganyan tutukuyin mga kababayan, wala talagang binanggit dahil hindi naman doon Ganyan sila mag-deny mga kababayan. Kagaya nung walkout ng AFP. Ang sagot nila, namang nag-conference kami? Wala naman nag-walkout. Last conference namin. Sinabi ba namin nung last conference? Hindi naman. May nangyari walkout, pero hindi noong nakaraang conference. Diyan sila magpapalusot mga kababayan. Yan ang ginagamit na teknik ngayon Erwin Tulfo. Nung magkaroon ng meeting kagabi, political leaders last night, there was also no mention. Dahil hindi nga doon Not necessarily doon sa mga meeting nyo, Tulfo. Para lang ma-deny mo na wala. Of impeachment of the VP. Rather, the meeting was all about yung line-up ng administration. So I really don't... Line-up ng administration, nakasali na siya mga kababayan. Know where did Madam Vice President Duterte got the information. Pinagmukha mong sinungaling si Sara. Pinapalabas ito mga kababayan na kasinungalingan ang sinasabi ni Sara. Saan daw niya nakuha ang impormasyon na iyan? Na kung may nagsasabi sa kanya na there's such a thing na impeachment laban sa kanya. Hindi lang si Sara nagsabi, marami. Kasi the office of the speaker already saying na there's none. Diba? Tuta na ni Tamba mga kababayan. Umalis ka na dyan sa Congress, doon ka na lang sa Senado, Tulfo. At kaninong tuta ka din rin doon. Huwag mong sabihin kay Marcos ha, Erwin Tulfo, para kasabayan, dapat. Ako, personally, I have no idea. At maging yung mga... Personally, kung ang tagalabas, Tulfo, ay alam na yan, ikaw na nandyan sa loob, personally hindi mo alam, napaka-imposible naman, di ba? Yung tagalabas na alam, ikaw na nasa loob. Hindi, it's either mga kababayan, may pinagtatakpan.
Nagsisinungaling. Tapos sasabihin, si Sara ang sinungaling. Meeting kagabi ng House leaders, kung sinasabi niya doon nang galing, then Hindi niya sinasabing doon nang galing. pinag-usapan lang kagabi, the Diyan speaker sila said magaling it's all about mag-deny, the mga lineup kababayan. for the 2025 senatorial election of the administration. Sir, so you can categorically say na the House leadership is not endorsing or supporting any moves to impeach the Vice President? Sige, pagmasdan mo ha. No. No. I can categorically say, and it was repeated to me by the speaker this afternoon before I came down, because I know that it will be Liar na rin mga kababayan, no? Natubuan na rin ng kasinungalingan itong si Tulfo, mga asked in kababayan. his press conference. There is none. The meeting last night of the House leaders was all about the Hindi nga doon sa meeting. Ito si Tulfo, no? Tinetechnical ang question eh. Pino-point out niya doon sa meeting, mga kababayan. Natural, wala kayong i-discuss doon about impeachment dahil ang discussion nga is among the congressmen. Hindi particular na meeting. lineup of the administration bet for the 2025 senatorial election. So wala po talaga eh. Pinag-uusapan nila, kahit na i-deny nila, Kahit i-deny mo pa, Tulfo. pinag-uusapan ng members of the House of Representatives. May sinabi bang meeting, Tulfo? Erwin? Oh. Kasi meron pa naman kaming mga kaibigan dyan sa loob na hindi lang nagsasalita dahil takot daw. Takot daw. Sila. So sinasabi nila, it's openly discussed. No, openly yung, discussed. Impeachment. Tapos, ang dininay ni Erwin Tulfo, wala naman doon sa meeting pinag-usapan. Sa meeting ba, sinabi ni Sara, dahil gustong lumusot mga kababayan. Ako, hindi ko alam sa kanila. Basta kami, inaantay lang namin ang kanilang gagawin dahil expected na yon na gagawin nila. Kasi ano ba ang gusto nilang gawin? Gusto nilang pabagsakin ang Correct. pamilya Duterte Correct. sa politika. Hinahanapan pa nila ng butas mga kababayan, kaya hindi pa yan umuusad ngayon. Tama itong plano ni Sara eh. Nagpa-fabricate pa sila ng mga kasalanan para kay Sara Duterte. Dahil ngayon mga kababayan, wala pa silang makita. Wala pa silang makita mga kababayan. Although mayroon ng plan pero wala pa silang makita. Hindi pa nila pwede yung isampayan dahil matatalo sila eh. Lang siguro politika sa personal din dahil sinama nga nila yung asawa ko sa sinama nga nila yung asawa ko, 'di ba? He's a private individual. Correct. Pero sinama nila sa harassment. At ang basehan nila mga kababayan, hearsay ng isang convicted criminal na reklusyon perpetua ang hatol. Nila. Example lang kung ano yung kumbaga playbook. Doon kay President Rodrigo Duterte, nakikita nyo, 'di ba? Merong quad committee ng House of Representatives na Nangalkal mga kababayan sa mga nagdaan. iniimbestigahan yung kanyang mga desisyon noong siya ay Pangulo pa. See? Ang sabi kasi ni VP Inday, kung gusto niyo maghiwalay tayo sa politika, edi hiwalay. Wala lang bastusan. Ang ginagawa nila ngayon mga kababayan, binabastos ang mga Duterte. Gusto talaga nilang i-eliminate. Para wala nang threat sa 2028. Tapos meron tayong ICC na complaint against sa kanya. Tapos merong plunder cases na final against President Duterte. Tapos doon tayo Hindi pa ba yan political harassment, di ba? sa akin, hinahabol-habol nila. Sa anak, si BP Sara. Tapos sa asawa niya. Tapos kay Pulong. Tapos si Baste. Sinasalot ni Diwata, General Diwata mga kababayan sa Davao City. Ang hindi na lang nila sinasalot ay si Kitty Duterte. Yung confidential funds. In fact, nung sinabi ko to express goodwill, sabi ko, at saka para hindi na tayo magkagulo, sige na, we'll shoot blind sa projects namin. Huwag na natin gamitan ng confidential funds. Pwede pa rin naman yan, pero mas mahirap. Hanggang ngayon hindi sila makabugpon dyan sa confidential fund dahil patibong yan ni Marcos eh. Alam nyo ba mga kababayan, si Marcos ang nagbigay ng confidential fund na iyan. Although, kailangan talaga ni Sara dahil pumasok si Sara sa politika, inubos na nilutang ang pondo. Sabi ni Marcos, confidential fund, bigyan kita. Tapos, ginamit ni Sara dahil nagtapatayo siya ng satellite na offices all over the Philippines. Tapos ngayon, ginamit nila para sa mga kababayan, panira kay VP Inday. Planted ng bangag mga kababayan. Kasi you cannot purchase information. You cannot give rewards. Hindi mo mamahahanap kung ano yung tinatarget mo sa security issues and peace and order. Tapos, itong impeachment na pinag-uusapan nila. Tapos narinig nyo, di ba? Anong play ni
Castro. Gumamit ng mga legal fronts ng mga pula, mga kababayan. Kalaban ng gobyerno, convicted din ha si Castro ha, na child abuser. Oh. Ang Yan ang sabi ginamit ng mga kunin buang. namin lahat ng mga papeles sa loob ng COA. Saan ka naman nakahanap ng constitutional body, constitutional commission? At ang House of Representatives, uutusan niya ang isang independent commission na ibigay mo yan lahat sa akin. Ano, sila ang mag-audit? Hindi nga ma-audit ang kanilang MOOE, mga kababayan, no? Certification lang, okay na. Tapos, gustong i-audit si Sara. Hindi pa nga tapos yung Ay, nako. audit. Pero alam na natin, Ikaw kaya yung audit, Castro, at saka si Tambaloslos, itong pagbigay-bigay ng ayuda, 1 trillion na makababayan in 2 years, di ba? Sila kaya ang audit. Sila dapat dahil ang laki ng budget na yan, 1 trillion na. hahabulin nila dyan ang paninira nila sa akin. Correct. O, anong masasabi niyo dito, mga kababayan? Na nag-deny pa si Erwin Tulfo na wala daw impeachment laban kay Sara. Sabi ni Sara, mag-deny man kayo, alam namin na meron. Post your comments below.